Nanggigigil na mga kapatid at hinihimok ng Israel itong Amerika na atakihin ang Iran. Habang nagpipigil pa mga kapatid si US President Donald Trump, no? Bakit kaya? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So mula rito sa WION mga kapatid, sabi rito sa report, Israel urges US strikes on Iran, pushes Trump towards military action, no? Pinupush na mga kapatid ni Netanyahu, no? Hinihimok niya ang Amerika na atakihin ang Iran. Bakit? Kasi sabi niya, Netanyahu warns Iran cannot be trusted in any nuke agreement. Hindi daw pwedeng pagkatiwalaan nitong Iran, no? Sa kahit na anumang kasunduan na may kinalaman dito sa nuclear program na isinusulong ng Iran. Sabi naman ni Trump, Khamenei should be very worried. Sabing gano'n ni Trump, sabi niya gano'n, kailangan mag-alala etong si Khamenei. Well, para mas malinaw mga tol, para mas makuha natin ang buong detalye nitong report, panoorin natin to. I hope nakasubscribe ka na. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nandirito sa ating FB page, huwag mong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. A new flashpoint is emerging between allies and adversaries. Israel is urging the United States to strike Iranian regime, but President Trump, according to reports, is holding back. According to report, is holding back, no? Parang nagpipigil pa mga kapatid si Trump at kumbaga nangangapa pa siya, no? Bumabalanse pa siya kasi syempre, sino ba namang gustong pumasok sa digmaan? Parang Israel lang ata mga tol mahilig makipagdigma. Well, ganun din naman ang Amerika, pero yung Amerika siguro humahanap pa ng talagang matibay na rason para, alam niyo yun, para hindi siya magkamali ng desisyon. Mas maganda naman kasi talaga kung magkakaroon pa ng negosasyon, kasunduan, baka nga naman kasi makuha sa mabuting usapan to. Pero etong Israel mga tol, no, pinupush na. No, minamadali na si Trump na magsagawa na ng military action laban dito sa Iran dahil hindi daw pwedeng pagkatiwalaan ng Iran pagdating sa kahit na anong nuke agreement, sabing ganun. American warships have moved into the region and nuclear talks hung by a thread. The big question tonight is diplomacy still possible, or is the path to war being quietly drawn up in Washington? Is diplomacy still possible? Alam nyo mga tol, siguro kahit naman halimbawa sa atin sa China, no, gusto pa rin natin syempre makipagdiplomasya sa kanila. Pero syempre, habang naikipagdiplomasya tayo, wag naman silang parang traitor na habang naikipagdiplomasya tayo sa kanila, nagsasagawa sila ng mga pangaharas sa dagat. Yun yung problema natin na tinatakel natin itong mga nakaraang reaction video natin. But then again, lipat tayo sa topic na to mga tol na may kinalaman dito sa Middle East. Sana, no, kung magkakaroon man na mabuting usapan etong si Trump at si Khamenei, kasi mga kapatid, kahit na malayo tayo rito sa bansang to, lalo-lalo na yung mga nandirito sa Pilipinas, syempre alam naman natin may mga OFW tayo sa Middle East, lalo-lalo na talaga sa Middle East, napakaraming mga Pilipino dyan. Diba? Lahat tayo magiging apektado kapag pumutok itong pinangangambahang digmaan ng Iran at saka ng Amerika. Israel is pushing for action. Donald Trump is resisting another war. Iran is testing the terms of diplomacy. And with military options on the table, talks on uncertain ground, the next few days may determine whether this ends in a deal or in fire. Grabe, no, si Netanyahu nagmamadali masyado, no. Etong Iran at saka US, gusto muna nilang subukan kung gagana ba ang diplomasya. Israel is pressing the United States to launch a military strike on Iran, even as President Donald Trump appears deeply unwilling to take that step. A report by Axios cited American officials saying the push is coming from Tel Aviv, not the White House. Nag-ano pa siya nagdadalawang isip pa. Parang hindi rin gusto ni Trump na humantong sa ganun. Pero siguro
yun na talaga yung pinakapupuntahan, yung pag-atake nga o yung paikipaggera dito sa Iran kapag ka hindi nakuha sa usapan. Kasi kung naaalala ninyo mga tol, sa isang report, ang gustong pag-usapan ng Iran is yung tungkol nga doon sa mga sanctions na nagpapahirap sa kanilang ekonomiya, diba? At saka doon sa kanilang nuclear program. Diba? Si Trump naman, ang Amerika naman, gusto nilang palawakin yung negosasyon na may kinalaman na rin sa mga ballistic missiles, doon sa pagbaback up ng Iran dito sa mga rebel groups na tinatawag nila sa Houthi, sa Hamas, sa Hezbollah. Diba? Yun yung isa sa mga gusto pang pag-usapan ni Trump bukod dun nga sa mga sanctions at saka dito sa nuclear program. Pero kay Netanyahu, wala nang usap-usap, atake na at di pwedeng pagkatiwalaan ng Iran. No? Sabing gano'n ni Netanyahu. In the recent weeks, some of Israel's most senior security figures, including Defense Forces Chief General El Zamir and Mossad Director David Barnea, have made repeated visits to Washington. In a meeting with U.S. Special Envoy Steve Witkoff, Prime Minister Benjamin Netanyahu warned that Iran has repeatedly proven it cannot be trusted to meet its commitments. It cannot be trusted daw, sabing gano'n ni Netanyahu. Ito yung babala Netanyahu. Ayan, Netanyahu warns Iran cannot be trusted in any nuke agreement. Well, si Trump, mga tol, is nag-iisip pa siya. Hindi siya yung kumbaga bara-bara ganun. Para siguro, hindi natin alam kung anong nasa isip niya mga kapatid. Pero kung ako tatanungin, mas maganda nga muna talaga, daanin muna yan sa sa usapan muna. Kumbaga, give them a benefit of the doubt, 'di ba? May mga kasabihan tayong ganyan. Kasi alam din naman ni Trump na meron din naman talagang kakayanan etong Iran. Aminado ang Iran, mga kapatid, na hindi nila kayang paabutin ang kanilang missile sa American soil. Ibig sabihin sa mismong Amerika, hindi kayang umabot doon yung kanilang mga missile. Pero kaya daw nilang punteryahin lahat ng mga US bases around the region. Lahat ng mga US bases dito sa Middle East, kaya daw nilang punteryahin yun, mga tol. Kaya hindi ko alam kung isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit nag-hold back etong si US President Trump. Israel O baka siguro inihintay niya munang maubos din ang mga US citizen dito sa Iran. Kasi nga, di ba, naglabas na ng abiso ang US Embassy na lisanin na ng mga American citizen etong Iran, no? demands that any agreement with Iran include removing enriched uranium from the country, stopping the enrichment of uranium, limiting the creation of ballistic missiles, and ending support for Tehran's proxies. The timing is critical. The United States is expanding its military presence across the region. President Trump has issued a stark warning, saying probably bad things will happen if Iran's nuclear talks fail. Bad things will happen if Iran nuclear talks are fail. Sabing ganun. O ano sabi niya? Are failing. Iran's nuclear talks fail. Failed. Yun nga ang susunod na mangyayari. Kaya nga ang mga report, makukuha ba to sa negosasyon o talagang hindi na mapipigilan na sumabog etong isang malakihang labanan na to? Well, we're talking about that. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best. And we have talks going on with Iran. We'll see how it works out. The president is not convinced. In the Axios report, one American official was quoted as saying, "It's really the Israelis who want to strike. The president is just not there." Yung Israel daw talaga ang gustong umatake. Si Trump, mga tol, wala pa dun sa puntong yun. Over the weekend, General Zamir briefed U.S. Joint Chiefs Chairman General Dan Kane on Israel's war plans. But reports suggest nothing from that meeting shifted the president's position. All of this comes after last year's major escalation. In June 2025, Israel, backed by the U.S., launched a 12-day attack on Iran, targeting military and nuclear sites and killing senior commanders and scientists. Iran responded with missiles and drones, striking Israeli military and intelligence facilities. Ito yung last year, yung labanan ng Iran at saka ng Israel. The United States then followed with its own strikes on Iranian nuclear sites, a moment that brought diplomacy to a sudden stop.
Alright mga kapatid, so eto na nga ang report, no. Wala pa doon sa puntong 'yon na gusto na ni Trump na atakihin itong Iran. Kumbaga yung Israel talaga ang nanggigigil na, no? Sila yung gusto at hinihimok na nga nila itong si Trump na kayo makipag-usap diyan. Military action ang gawin ninyo dahil hindi pwedeng pagkatiwalaan yan. Pero si Trump, nagbabaka sakali pa. Ang Iran naman ay gusto rin nila ng negosasyon. Pero pareho silang nagbababala sa isa't isa. Sabing ganun ng Iran, kapag umatake ang Amerika, mga tol, hindi ba daw nila kayang paabutin ng kanilang mga ballistic missile sa American soil is kaya daw nilang targetin lahat na military base na nakapalibot doon sa rehiyon na yun, no? Si Trump naman mga kapatid, syempre, lagi naman niyang babala, talagang mas masalimuot daw ang pwedeng mangyari sa Iran, mas masahol pa daw sa mga nangyari na sa nakaraan. Anyway mga kapatid, bilang mga tao rito sa mundo, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.